Alright, ito yung motor natin na ipop. Lalagyan natin ng rubber boots. Yan, ganyan. Gagawin natin, tanggalin muna natin tong fork, tapos yung mga itong gulong para hindi papasukan ng tubig to. Kasi pag pinasok ng tubig to, yung o-ring doon sa loob, kakalawangin. Ito may maintenance din to eh. Mamaya buksan ko, pakita ko sa inyo yung ring nya, ganyan pag ito kasi kinalawang, masisira yan, ninipis, tapos walang pressure, hindi niya mahigpitan tong fork dahilan na mag-leak yung oil dito. So lagyan natin to para hindi papasukin ng tubig. So nilugan natin mga tornilyo dito, tapos dito para mahugot natin tong fork. Tapos yung mga caliper tanggal natin muna ito, tapos mamaya tanggalin natin tong gulong na to. Ayan na, tinanggal natin at ito may kalawang dito. Punasan lang natin to. Tatanggal naman kasi bago ko isalpak, nilalagyan ko dito ng grasya para may lubricant at hindi kumapit yung kalawang. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung boots. So ayan yung ilalagay natin, testingin muna natin. Yan, lagay natin dyan. Tapos yan, saktong sakto, fit na fit dun. Yan, tapos dito sa baba, diba? Mamaya iayos natin. Wala kasing taga video, kaya medyo hirap tayo. Yan, para di pasukin ng tubig. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo na kakalawangin. Meron, kung makikita ba dyan, yung parang ito yung spring, ayan yun sa ibabaw, kinakalawang yung akin wala na kasi akong W40, kaya muna ako, sa susunod na lang pag meron ako, bugahan ko ulit yan para hindi pasukan ng tubig. Kasi pag pinasukan ng tubig, may stuck up din yung tubig, yun ang nagkukos ng kalawang. Sa akin meron pero konti-konti para tatagal. Ako pala nag-rebuild din ito, oil seal. Umabot na ng 2 taon kasi nung pina-rebuild ko nung una, wala pang 1 taon tumagas. So nakita ko naman yung ginawa niya, kayang-kaya ko naman, so ako na naggawa. Ganun din sa kabila. Tapos nalinisan ko na yung kalawang, nawala na. Yan, tapos lalagyan natin dito ng grasa. Yan, pati dyan sa taas para malubricate, hindi kakapit yung kalawang dyan.
Ayan yung gulong niya, malaki. Tapos ito pala yung pinapowder coat ko na chassis, binaklas ko lahat yan. Tapos sa susunod patap overhaul ko yan sa itong third week ng January. Tapos bagong change oil din. Ayan. Tapos palitan ko din tong palitan ko to ng stock ng Cafe 400 ng Motorstar kasi naglolo ko to tapos naglolo ko din to, baka kayang wiringan ng mekaniko para yung stock na lang nun kasi ang mahal kasi ng nito stock. Itong nilagay ko dito replacement. Tapos nilagay ko din na Senlo 100 watt, napakalakas. Tapos etong ball race nya, ako din pala gumawa nito. Kapapanood sa YouTube. Bago din yan, mga 1 taon na siguro. Okay pa naman. Tapos ito, radiator, okay pa naman, hindi na baraduhan. Minsan check yung radiator nyo kasi isasakos na nag-overheat yung motor nyo. Itong mga butas dyan na natatakpan ng putik. Tapos maglagay kayo ng ganito fender extension para yung putik hindi abutin dyan. Nyo sa akin okay pa, malinis pa, intact yung butas-butas nyo dyan, para yung talsik hanggang dito lang, hindi nakakyap dyan. At ilalagay ko na yung boots. Ayan, nalinis na natin sa loob. Ayan, tapos babalik na natin to doon, baba lang natin na ganyan, tapos paluin konti para humit doon, ganyan. Tapos lalagay ko na pa. Natapos na natin at ito na yung resulta. Ayan, pogi. Di na makapasok doon yung tubig at adventure bike ang datingan kasi meron pa yung ganyan windshield na patas. Tapos syempre Corsa tire, harap likod, at i-testing na natin. Pogi